Maaga akong nagbuntis noon. Nagkamali, naging mapusok. At ang pinakamasakla pa, yung nakabuntis sa akin, hindi ako pinanagutan. Naging kahiya-hiya ako doon sa lugar namin. Paano ba naman? Naturingang palasimba, paladasal, matalino, mabait, masunurin. Pero ang sabi nila, may angking kalandian naman daw pala. Boba, hindi nag-iisip, tanga-tanga, makiri. Siyempre masakit para sa akin ang bagay na iyon. Pero wala eh. Totoo naman lahat ng sinasabi nila. Kasalanan ko ang lahat. Pagkakamali ko. Bobo ako. Napakatanga ko. Mabuti na lamang po. Hindi ako pinabayaan ng pamilya ko. Pinagalitan ako ng nanay at tatay ko. Pero ang sabi nila, ganyan talaga ang buhay anak. Nagkakamali. Pero kailangan pong harapin ang pagkakamali na yan dahil magiging nanay ka na. Gagawin namin ang lahat ng nanay mo para tulungan ka. Pero kapag naipanganak mo na ang anak mo, mag-aaral ka muli. Maawa ka sa anak mo. Ikaw lang makakapagbigay sa kanya ng magandang buhay. Sa tulong yun ng pag-aaral mo. Sa pagtatapos mo, para makahanap ka ng magandang trabaho para mabuhay mo siya. Salamat po, tay. Salamat po. Salamat po. Sorry po. Huwag mo nang isipin yun, anak. Importante, alagaan mo ng mabuti ang apo ko. Akalain mo yon. Ikaw ang bunso, pero ikaw pang unang magkakaroon ng anak. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Oo nga naman, bunso. Huwag mo nang isipin yun. Kami nang bahala sa'yo. Tsaka sa magiging pamangkin namin. Buti na lang talaga. Nandyan ang mga magulang ko. Nandyan ang dalawang kuya ko. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, Sir Paul, magpapakilala po muna ako. Ako si Natasha at nangyari po ito 1982 sa probinsya po namin sa May Ormoc. Hindi naging madali ang pagbubuntis ko noon kahit suportado ako ng pamilya ko. Una sa lahat ay napakabata ko pa. Hindi ko alam ang mararanasan ko. Pero ganun pa man tinatagan ko ang sarili ko. Unang-una ay sa mga mapangkutya na tao. Sa mga matatanda sa amin, sa mga kaibigan ko, sa mga kababata ko na bumaba ng husto ang tingin sa akin. Hindi ko naman sila masisisi. Kaya tinatagan ko na lang ang sarili ko. Para sa anak ko. Para sa sarili ko. Lumipas po ang mga panahon. 6 na buwan na po ang tiyan ko nito. Nang merong kumalat na isang kakilakilabot na balita sa aming lugar. Di umano, may mga nawawala daw na tao sa amin at natatagpuan na lamang wala nang mga buhay. Nasa liblib na lugar. Grabe ang sinapit. Wala na mga laman loob. Lulos-lulos ang katawan, gutay-gutay. Ang unang pumasok sa isip ng mga tao, baka adik, baka sindikato. Pero ang mga matatanda, hindi yun pinaniniwalaan. Aswang ang may kagagawa noon. Abay kahit ako adik, hindi ko magagawa ang pumatay ng ganong klase. Kalulos-lulos ang sinapit ng mga biktima. Yun ang sabi ni Mang Ulo, ang isa sa mga matatanda sa aming baryo. Marami ang naniwala sa kanya. Kasi sino ba naman magsisinungaling na matanda, hindi ba? Wala. Tsaka may punto nga naman siya. Aswang lang naman talaga ang posibleng gumawa ng bagay na yon. Dahil doon natakot ako. Lalo na't buntis ako. Pinag-iingat nga ako ng mga magulang ko. Huwag daw ako lalabas kapag gabi na. Maagang pumasok ko ng bahay. Na siyempre sinunod ko naman hanggang sa isang gabi. May nangyaring hindi inaasahan. 7 buwan na ang tiyan ko kung tama ako ng pagkakaalala. Nung gabi na iyon, kumpleto kami sa bahay nito. Natutulog na kami nito. Gabi na. Siguro mga 12:00 na ata noon. Mahimbing nang natutulog ang mga kapatid ko. Gayun din ang mga magulang ko. Naririnig ko ang mga paghilik nila. Ako noon mag-isa lang ako sa kwarto ko. Ang kaso, hindi ko magawang makatulog.
Hindi naman mainit noong panahon na iyon. Sa katunayan malamig pero pinagpapawisan ako. Tapos parang ang bilis din ng tibok ng puso ko noon. Para bang nagpapalpitate ako. Kinakabahan din ako, ang bigat ng pakiramdam ko. Basta kakaiba. Meron naman akong tubig doon sa tabi. Meron din akong arinola kasi yung CR namin ay nasa labas pa. Ginawa na ako ng paraan ng magulang ko para hindi na raw ako lalabas sa gabi. Uminom, umihi. Nag-isip ng magaganda pero hindi ko pa rin magawang makatulog. Maya-maya, nakakarinig ako ng mga bagay na hindi normal. Mga kaluskos, mga kakaibang bagay. At pakiramdam ko noon, para bang may nagmamasid sa akin. Hanggang sa maya-maya, nakita ko sa may dingding na may gumagapang na ani mo'y sinulid, nawari mo'y baging. Sa unang tingin ko baka nga literal na baging. Baka naman tela o baka kung ano lang. Pero maya-maya, nang makita ko itong gumalaw na para bang ahas, doon na ako napasigaw. Akala ko kasi talaga ahas. Napatili ako at nagsisisigaw. Mabutit katabing kwarto ko lang sina nanay at tatay. Mabilis na pumasok si tatay pati si nanay. May dalang itak si tatay. Ganyan din yung dalawa kong kuya. Ano nangyari? Tinuro ko ang bagay na nakita ko at misi sila. Nagulat. At yung inakala kong ahas isa pa lang. Aswang! Aswang yan! Pagkasigaw ni tatay, tinaga niya ang parabang lubid na ahas na napagkamalan ko pang baging pero nakailag ito. Pagkatapos noon inakap ako ng isa kong kuya pati ng nanay ko samantalang yung panganay namin pati si tatay. Dala-dala ang kanilang mga itak. Lumabas sila. Sumilip kami sa bintana at doon namin nakita ang isang malaking nilalang. May mahaba itong dila na mukhang yun ang nakita ko. Nakipaglaban si kuya pati si tatay doon sa nilalang na tinawag nilang aswang. Nakakatakot. Yun ang unang beses kong nakakita ng aswang. Nakakatakot. Ang itim-itim niya. Punong-puno siya ng mga balahibo sa buong katawan. Tapos grabe ang talas ng mga ngipin niya, kuko niya sa kamay at sa paa. Nakipagpalitan ng atake ang nilalang na yun kay tatay pati kay kuya. Pero sa kakasigaw nila, naglabasan na rin ang mga kapitbahay namin at maging sila ay nakitulong na rin kasi naging perwisyo na talaga ang aswang na yun. Sa pinagtulong-tulong na lakas at galit ng mamamayan ng aming baryo, nagawa po nilang mapinsalaan ng husto ang nilalang at hindi nagtagal, naputulan po nila ito ng kamay, gayon din ng isang paa, hindi na siya nakalaban pa. Itinali po nila ang aswang, iginapos, binusalan, lahat ay natakot, lahat ay hindi makapaniwala. Ang plano kasi ng madla, hintaying sumikat ang araw. Kasi malaki raw ang pag-asang doon babalik sa tunay na anyo ang aswang. Doon daw namin malalaman kung sino ang huwad na aswang na nanggugulo sa aming baryo. Nagkasundo ang lahat. Hinintay namin na mag-umaga. Pinalibutan namin ang aswang. At sa pagsikat ng araw, dito kami mas lalong nabigla. Dahil nung unti-unting nasisinaga ng buwan ng aswang, ay unti-unti nga itong nagbago. At dito, nalaman namin na ang aswang na nanggugulo sa aming baryo ay walang iba, kung hindi ang matandang si Mang Ulo. Kasabay ng pagpapalit niya ng anyo bilang tao, siyang pagsunog din ng kanyang katawan. Namatay siya. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pinuntahan ng mga kalalakihan sa aming baryo ang bahay nito at doon nadiskubre ang napakaraming katawan ng tao. Mga naunang biktima ng matandang aswang. Hindi kami makapaniwala na sa tinagal-tagal ng panahong nakakasama namin ng matanda
ay siya pala ang aswang na nanggugulo sa iba't ibang panig ng aming lugar. At ang suspecha ng karamihan, kaya siguro dito na siya nanggugulo sa aming baryo, ay sa katandaan, hindi na siya nakakalayo pa. Dahil base sa karamihan, ang aswang ay hindi nanggugulo sa sarili niyang lugar. Pero kapag matandaan at hindi na kaya, wala na siyang pagpipilian, kundi sariling kalugar niya na ang binibiktima niya. Na mukhang ganoon nga ang nangyari sa amin. Buti na lang talaga nandoon ang pamilya ko para protektahan ako. Kami ng anak ko. Dahil kung hindi ko alam ang gagawin ko. Kung nagtagumpay ang mang ulo na yon sa binabalak niya.